Naalimpungatan ako dahil sa mga kalusko sa paligid. Nagmulat ako ng mga mata at bahagya pa akong nasilaw sa liwanag na pumapasok buhat sa bintana ng kwarto ko. Mataas na pala ang sikat ng araw. Bigla parang may eksena sa pelikula na naulit sa aking isipan, ang namagitan sa amin ng estrangherong lalaki na nakilala ko sa bar kagabi. Napahilot ako sa aking sentido. Kay sakit din ang aking buong katawan. I couldn't believe I actually had a one-night stand with a stranger. Narinig ko pa ang paglagaslas ng tubig sa banyo, kasabay ng pagkilos doon. Ibig sabihin ay narito pa siya sa unit ko. Ano nga ba ulit ang pangalan niya? Bumangon ako at naupo sa kama. Dumako ang tingin ko sa mga underwears ko na nagkalat sa sahig at agad akong nilikob ng matinding guilt. Napahugot ako ng isang malalim na hininga at ipinuna sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Ano bang pinagagagawa ko sa buhay ko? Oo nga, at hiniwalayan ako ni Oliver at halos malunod ako sa pagdadalamhati. Pero sa ginawa ko kagabi ay lalo kong inilulubog ang sarili ko. One night stand. Ngayon ko lang ginawa iyon sa buong buhay ko at dahil iyon sa pagre-rebelde. Ngayon gusto kong pagsisihan na hindi ako naniwala sa mga magulang ko noon. Kung pwede lang akong bumalik sa nakaraan, ako mismo ang kakausap sa sarili ko. Sasabihin kong masasaktan lang ako kay Oliver. Hihikayatin ko ang sarili ko na pigilan ang nararamdaman ko kay Oliver. Simula nang maghiwalay kami, napabayaan ko na ang lahat, ang health ko at maging ang trabaho ko dahil sa araw-araw kong paglalasing. Malapit na nga pala ang bayaran ng renta sa apartment at hindi ko alam kung sapat ba ang seswelduhin ko dahil madalas ay absent ako sa trabaho. Siguradong mababawasan na naman ang ipon ko. Panay pa naman ako sa gastos nitong mga nakarang araw. Madalas ay sa alak na pupunta ang pera ko. Napahilot ulit ako sa sentido dahil sa mga naisip ko. Asa na kaya si Oliver? Masaya ba sila ng asawa niya ngayon? Naiisip man lang ba niya ako? Have you considered my offer? Napapitlag ako sa boses na lalaki na biglang pumasok sa aking kwarto. Pinagmasdan ko siya na nakatayo sa may harapan ko at isinuot ang damit pang taas. Pinigilan ko ang sarili ko na humanga sa katawan niya na ngayon ay nakabalandra sa akin sa kaliwanagan ng araw. Pagak akong tumawa nang maalala ko ang offer niya. I will not accept your proposal. Kalimutan mo na lang na may nangyari sa pagitan natin, pati na rin yung mga kwento ko sa'yo. Tinitigan niya ako sa mukha at iniwas ko ang tingin. Hindi ko kayang salubungin ang mga titig niya matapos ang nangyari sa amin kagabi. Are you sure? Think about it. Casual na tanong nito sa akin. Sinulyapan ko siya and I was met his piercing gray eye. Sure, the man in front of me has a stunning good looks, but I am not crazy to accept his marriage proposal. A proposal that has no romantic value. Nakita lang niya siguro na wala ako sa sarili kagabi at inisip niya na posibleng mapapayag niya ako sa kabaliwan niya. Maaaring mag-isa na ako ngayon at walang direksyon ng buhay, pero hindi sapat na dahilan iyon para magpakasal ako basta-basta. Especially since he is only interested in marrying for his own benefit. Maigi pa ay humanap na lang siya ng ibang baliw na papayag sa gusto niyang mangyari. Yes, I am sure that I will not accept your proposal. So, just forget that we met and all things that I share with you. Ilang segundo pa niya akong pinagmasdan, pagkatapos ay saka nagsalita. Okay, if that's what you want, I leave now. Tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Buhat sa nakabukas sa pintuan ng kwarto ko, ay nakita kong diretso siyang naglakad patungo sa main door ng unit ko. Umalis na siya at hindi man lang ako nilingon. Naiwan akong nakatulala sa pintuang nilabasan niya. I'm left with an even stronger sense of emptiness. Ano ba ang ine-expect ko? Napailing ako at nagtungo na rin sa banyo para ayusin ang sarili ko. Hindi na ako nakapasok sa trabaho ngayong umaga, kaya pipilitin kong makapasok ng lunch. Mabilis ako naligo at nagsuot ng uniform. Ilang minuto pa at nakipagsapalaran na ako sa traffic para makarating sa opisina. Bakit absent ka na naman kanina? Tanong sa akin ng katrabaho kong si Nina.
Pagkapasok ko pa lang sa office namin. Sa lahat ng kasamahan ko sa finance department, ay siya lang ang masasabi kong may malasakit sa akin kahit na hindi naman kami maituturing na magkaibigan. Hindi pa man ako nakakasagot sa tanong niya, ay tinawag ako ng head namin na si Miss Abigail. Miss Angela, to my office. Halata ang iritasyon sa tono niya. Agad ako naglakad patungo sa opisina niya. Nararamdaman ko ang mga mata ng katrabaho ko na nakasunod sa akin. Isa na roon, si Jonah, na nakakaloko ang tingin. Anong nangyayari sa'yo, Angela? Ilang araw ka nang absent. My God, pinababayaan mo ang trabaho mo. Malapit na ang swelduhan at ikaw ang nasa payroll pero hindi ka pumapasok. Ang dami-dami pang reklamo ng empleyado sa sweldo nila last month dahil puro mali daw ang kaltas mo. Hindi mo pa naaayos lahat yon at magseswelduhan na naman. Hirap na hirap nang mag-adjust sa mga kasamahan mo sa'yo. I don't need an incompetent employee like you. Sigaw sa akin ni Ma'am Abigail. Ma'am, sorry po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil tinatanggal na kita sa trabaho mo. Ma'am, please huwag po. Please give me another chance. Pangako, aayusin ko na po ang trabaho ko. Pakiusap ko sa kanya. Hindi umimik ang boss ko na napapailing habang nagsasalita ako. Tila final lang desisyon niya kaya nakiusap ako ulit. Last chance na ma'am, nakikiusap po ako sa iyo. Parang awa niyo na po. Hindi na po ako a-absent. Aayusin ko po ang lahat ng mali ko sa payroll. Napakaraming chances na ibinigay ko sa iyo, Miss Angela. Hindi ka naman dating ganyan Alam ko po ang mga lapses ko, ma'am. Nagka-problema lang po kasi ako. Pwes, wala akong pakaalam sa problema mo. Ang kailangan ko, ayusin mo ang trabaho mo. Bigyan niyo na lang po ako ng isa pang pagkakataon, ma'am. Aayusin ko na po. Naiiyak na pakiusap ko. Hindi ko afford mawalan ng trabaho ngayon. Marahas na bumuntong hininga si Ma'am Abigail. Siguraduhin mo lang, Miss Angela. Isang absent mo pa at wala ka na talagang trabahong babalikan. Ayusin mo ang payroll ngayon. Kung kinakailangan mag-overtime ka, gawin mo. Basta dapat matapos mo lahat ngayong araw. Kunin mo na din sa HR lahat ng memo mo doon. Isang-isa na lang talaga, Miss Angela, at tatanggalin na talaga kita. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Labis ang pasasalamat ko na binigyan pa ako ng pagkakataon ng boss ko. Bigla akong natauhan sa mga pinagagagawa ko sa mga nagdaang buwan. Muntik na akong mawalan ng trabaho dahil sa kapabayaan ko. Hiyang-hiya ako sa katrabaho ko dahil alam kong pinag-uusapan nila ako. Tulad dati ay binaliwala ko na lang iyon. Tulad ng utos ni Ma'am Abigail ay tinapos ko lahat ng trabaho ko. Nag-overtime ako para lang ma-reconcile lahat ng mga mali ko sa payroll sa nakaraang cut-off. Gabing-gabi na nang matapos ako. Nasa biyahe ako noon pa uwi nang tumunog ang cellphone ko. Hello? Kinakabahang sagot ko. Somehow, umaasa ako na si Oliver ang tumatawag sa akin. Angela, anak? Nagulat ako dahil si tatay ang nasa kabilang linya. Ngayon lang nangyari ito na tinawagan nila ako makalipas ang ilang taon. Tay, bakit po? Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Tila nag-aalangan siya sa sasabihin. Tay, bakit po? May problema po ba? Anak, nasa hospital si nanay mo. Isinugod namin siya kanila lang. Makakauwi ka ba dito? Po, ano pong nangyari kay nanay? Tanong ko. Hindi maganda ang relasyon ko sa mga magulang ko dahil itinakwil nila ako simula nang piliin ko si Oliver. Pero hindi maialis sa akin ang mag-alala kay nanay. Sa ilang taon na lumipas ay patuloy pa rin akong umaasa na balang araw ay mapapatawad nila ako. Hindi ko alam anak, wala pang sinasabi ang doktor. Sagot ni tatay sa tanong ko. Sige po tay, babiyahe po ako mamayang madaling araw. Pupunta po ako dyan. Matapos ang pag-uusap namin ni tatay ay napagpasyahan kong umuwi sa probinsya. Mabuti na lang at Biyernes ngayon at tinapos ko na rin ang trabaho kanina. Pagkadating ko sa apartment ay mabilis akong gumayak para sa biyahe. Ilang oras pa at sakay na ako sa bus pa uwi. Ang totoo ay kinakabahan akong harapin ang pamilya ko, lalo na si nanay.
Ito ang unang pagkakataon na ipinatawag nila ulit ako. Ang nanay ko ay makaluma at kilalang relihiyosa sa aming barangay sa probinsya ng Quezon. Sa katunayan, isa siyang tauhan sa church. Kaya nang mabalitaan niya ang relasyon ko kay Oliver, ay labis ang galit niya sa akin. Kahihiyan lang umano ang dulot ko sa kanya at sa buong pamilya. Alam kong iniisip ng mga kamag-anak ko na nasilaw lang ako sa pera, kaya ako pumatol kay Oliver. Isang beses na sinubukan ko sa kanilang ipaliwanag na nagmahalang ako, pero isang malutong na sampal buhat kay nanay ang inabot ko. Ipinagtabuyan niya ako at simula noon ay ayaw niya akong makita. Ganoon siya kagalit sa akin, para bang naubos lahat ng pagmamahal niya sa akin dahil minahal ko si Oliver. Lumipas ang 6 na taon, pero hindi niya ako magawang patawarin kahit ilang beses kong sinubukan lapitan siya. Nawala na ang dati kong nanay na mapagmahal. 3 oras ang tinagal ng biyahe ko. Pagdating sa terminal ay agad akong sumakay ng jeep patungo sa hospital na sinabi ni tatay. Sa labi pa lang ay nanlalamig na mga kamay ko sa kaba. Ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko sa bawat hakbang patungo sa room ni nanay. Naalala ko nung ipinagtabuyan niya ako. Sabi niya sa akin ay wala na akong karapatang magpakita pa sa kanya. Ipinilig ko ang ulo ko. Hindi ngayon ang oras para alalahanin ko ang nangyari sa amin sa nakaraan. Nabasa ko ang pangalan ni nanay at ng doktor niya sa pintuan ng kwarto kung saan siya naka-confined. Kumatok ako doon ng mahina at maya-maya pa ay bumukas iyon. Mga mata agad ni tatay ang sumalubong sa akin. Halata ang pag-aalala at pagod doon. Tay, iyon lang ang nasambit ko. Amelia, nandito na ang anak mong si Angela. Paalam niya kay nanay. Halika anak, akit niya sa akin. Nag-aalangan na pumasok ako sa loob ng room. Sinulyapan ko si nanay na matamang nakatingin sa akin. Wala akong mabasang emosyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magtanim ng galit sa kanya. Lalo pa at alam kong mali ako. Naririto ka na pala, Angela. Oh, ano ining? Kumusta ang buhay nakikiapid? Noon ko napansin ang tiya Gina ko na nakaupo sa isang sulok ng kwarto at nakatingin din sa akin. Bahagya pa siyang umismid nang lingunin ko siya. Siya ang panganay na kapatid ni nanay at isa sa mga humusga sa buong pagkatao ko. To this day, I can still see traces of hate in her eyes. I can sense her annoyance at my presence and it makes me feel sad inside. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni tiya. Kahit kinakabahan ako na baka ipagtabuyan ako ni nanay ulit. Nagawa ko pa ring lumapit sa kanya at inabot ang kamay niya. Ramdam ko ang mga mata ni tiya Gina na nakasunod sa bawat galaw ko. Halata sa mga mata ni nanay na may sakit siya dahil wala ang dating kislap noon. Nay, kumusta po kayo? Ano pong nangyari? Tanong ko. Ayos naman ako. Sana ay hindi ka nalang nag-abalang pumunta pa dito. Paiwas sa sagot ni nanay. Kaya nagkaganyan ang nanay mo dahil sa matinding stress sa'yo, Angela. Wala na yang ginawa kundi mag-isip simula nang sumama ka sa lalaking yon. Singit ni Tia Gina. Napatungo ako sa sinabi ni Tia. Maaari ngang isa din ako sa dahilan kung bakit nagkaganito si nanay. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Ako na po ang bahala sa bill nyo. Sagot ko. Kahit ng totoo ay kwenta ko sa isipan ko kung magkano pa ba ang natitira sa ipon ko. Aba dapat lang para may pakinabang ka naman. Hindi yung purong sarili mo na lang ang iniisip mo. Pinalaki ka namang maayos, pero puro sakit ng ulo ay ginanti mo sa magulang mo. Siguraduhin mo lang na sa'yo talagang pera ang gagastusin mo at hindi sa lalaking yon. Sabat pa ulit ni Tia. Ate Gina, mahinang saway ni nanay sa kapatid. Sus, totoo lang naman ang sinasabi ko. Ilang taon ang lumipas, nagawa kayong tiisin ng batang yan, talagang pinili pa ang maging kabit. Dahil sa narinig ay nilakasan ko na ang loob ko. Hinarap ko silang tatlo. Nay, Tay, Tia Gina, sorry po kung nasaktan ko kayo noon. Sorry kung sinuway ko po kayo. Pangako po, babawi ako sa inyo.
Sagot ko habang pinipigil ang luha. Napansin ko si nanay na nakatitig sa akin, ngunit hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Si tatay naman ay mababakasan ng awa ang mga mata. Paano kang babawi, Angela? Sa palagay mo ba sa pagsagot sa gastusin sa hospital, mabubura ang kahihiyang dinulot mo sa mga magulang mo? Tanong ni Tia. Hindi naman umimik si nanay at tatay. Pinunasan ko ang luha saka nagsalita. Siguro nga po hindi mababawi ang kahihiyang ginawa ko. Pero nay, wala na po kami ni Oliver. Hindi ko pinahalata kay nanay na masakit para sa akin ang aming paghiwalay. Walang nagsalita sa kanilang tatlo at nanatili lang silang nakatingin sa akin. Biglang dumating ang nurse para kuhanan si nanay ng BP at painumin ng gamot, kaya natigil ang pag-uusap namin. Bahagya akong tumalikod para hindi nito mahalata ang pag-iyak ko. Kinabukasan ay bantay pa rin ako kay nanay. Dumating din ang kapatid ko na si Ate Vicky. Madaming ipinaliwanag ang doktor na tumingin kay nanay at lumabas na rin ang result ng lab test na ginawa sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya kailangang maoperahan, ngunit napakamahal na mga gamot niya. Kaya kahit nahihiya ako, ay tumawag na ako sa kumpanya para mag-apply ng loan. Linggo nang makalabas si nanay ng hospital. Sumama muna ako sa bahay namin na matagal kong hindi na uuwian. Wala iyong masyadong ipinagbago. Kitang-kita ko din ang tinginan at palihim na bulungan ng mga kapitbahay namin pagkakita sa akin. Lalo akong nag-guilt dahil doon. Alam kong ayaw na nanay at tatay na nasasangkot sa mga iskandalo. Pero dahil sa akin ay madami ding humusga sa pagkatao at sa naging pagpapalaki nila sa akin. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit sila galit na galit sa akin. Pasensya ka na, Angela, ha? Kulang ang ipon namin para sa mga gastusin sa hospital. Kaya kinapalan ko na ang mukha ko at ipinatawag ko sa iyo si tatay. Paliwanag sa akin ni Ate Vicky. Naroon kami sa kwarto naming dalawa at nagtitiklop ng mga bagong labang damit. May pamilya na siya at kahit pa nagalit sa akin ng mga magulang ko ay hindi niya ako tinalikuran. Lihim pa rin kami nag-uusap at nagkukumustahan. May sarili na silang bahay ng asawa niya pero pinili niyang doon muna kina nanay maglagi para may tumingin sa mga ito at dahil na rin naroon ako. Ipinagpapasalamat ko ang presensya niya dahil kahit papaano ay may nakakausap ako dito sa bahay. Okay lang, ate. Dapat lang naman tayo ang mag-alaga sa kanila. Napansin siguro ni Ate Vicky ang pagiging matamlay ko. Huwag mo na lang din pansinin yung mga tsismosa nating kapitbahay. Magsasawa din sila kauusap tungkol sa'yo. Madami pa kaming napagkwentuhan, kasama na roon si Oliver at ang paghihiwalay namin. Si nanay ay nanatiling mailap sa akin. Halos hindi pa rin niya ako kinakausap. Kinahapunan ay nagpasya na akong babalik sa Maynila. Naalala ko ang mga sinabi ni Ma'am Abigail na bawal na muna akong umabsent at baka totohanin niyang tanggalin ako sa trabaho. Isa pa ay hindi din naman ako komportable sa pakikitungo sa akin ni nanay sa bahay. Naroon ako sa kwarto at inilalagay ang mga damit sa aking bag na dala nang biglang pumasok si nanay. Napatingin ako sa kanya habang nakatayo siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa akin o kung babatiin ko ba siya. Mabuti naman at naisipan mo ring humiwalay sa lalaking yon. Simula niya. Napayuko ako. Pinuntahan pala niya ako para magtanong tungkol sa relasyon ko kay Oliver. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang si Oliver ang nakipaghiwalay at hindi ako? Hindi ako sumagot. Kaya muli siyang nagsalita. Mabuti at dininig ng Diyos ang panalangin kong ito. Hindi makakabuti sa iyo ang lalaking yon, Angela. Sana naman sa susunod, ayusin mo na ang desisyon mo sa buhay. Opo, Nay. Alam ko na po. Maniwala po kayo. Nagsisisi na po ako na hindi ako nakinig sa inyo noon. Sagot ko. Sa kabilang banda ay totoo naman ang sinabi ko. Kung gayon, ay magsimba ka at tumingin ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Mangumpisal ka. Opo, Nay. Salamat po. Sagot ko habang nakatungo.
Hindi ko magawang salubungin ang tingin ni nanay. Nagulat pa ako nang umupo siya sa tabi ko at hawakan ang mga kamay ko. Angela, kay tagal kong ipinagdasal na dumating ang araw na to. Mahal ka ng Diyos, anak, kaya inilalayo ka niya sa kasalanan. Tinitigan ko si nanay at noon ko napansin ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Salamat nga din pala sa pagtulong mo sa amin. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Sa mga salita ni nanay ay alam kong pinapatawad niya na ako kahit hindi niya direktang sabihin. Nakita ko ang tipid na napangiti siya sa akin at marahan niyang pinisilang kamay ko. Kahit papaano ay nagbunga naman ng maganda ang paghiwalay namin ni Oliver. Masakit man na iniwan niya ako ay bumalik naman ng pamilya ko. Sana lang ay magawa ko na siyang kalimutan ng tuluyan. Ipinapangako kong magsisimula ako muli at aayusin ang buhay ko.